May mga gamit ang Department of Education kabilang ang mga laptop na nadiskubring 4 na taong nakatenga ayon sa bago nitong kalihim. Hindi rin alam ng mga DepEd official kung saan ginamit ang mahigit 100 milyong pisong confidential funds. 125 billion. Alam mo, Sara, itong 125 million na to, ano yan eh? Talagang para sa ano yan, para sa mga kabataan dapat o para sa DepEd, 'di ba? Budget nga eh. Pero parang balita ko, may kayo, nakapaggasolina ba kayo? Nakapaggasolina na ba kayo? Kasi ako nakapaggasolina na po ako kahapon. Alam mo kung naging 125 billion lang to? Ay wala na rin to. Buti nga million lang eh. 'Di ba? Hindi alam ng DepEd officials, dapat ikaw as DepEd nagtatrabaho dyan sa DepEd kasi tumalong ka na eh. Wala ka na dyan sa DepEd eh. Oo. Habang nandyan ka pa sa DepEd noon, dapat, Sara, communicate ka sa mga DepEd officials, makipag-meeting ka sa kanila, humingi ka ng idea kung ano ba yung dapat gawin dito sa 125 million, no? Kasi wala kang alam. Wala kang alam. So, makikipag-usap ka, makikipag-meeting ka, hingi ka ng mga advices kung ano yung nararapat gawin doon. 'Di ba? Kasi ano ka eh, Vice President ka pa naman, 'di ba? Hingi ka ng mga idea. Kaso wala. Biglang naglaho. Oo. Alam mo, si Leni Robredo nga eh. Lahat ng galaw ni Leni Robredo noon ay alam po ng mga Pilipino. 'Di ba? Alam po. Pero ito si Sara, gumagalaw naman, alam naman natin yung galaw. Kaya nga lang, ang tanong, yung budget, saan napunta? Shout out po kay Ma'am Renlyn Kalakal, kay Scout Ranger Miguel, shout out. Pinaka-bobong Vice President talaga, si Sara Duterte. Oo. Wala nang iba pa. Pero ang tingin ng mga Duterte sa kanila, siya yung pinaka may utak. Diba? Pareho silang mga walang utak eh. Siyempre, titingalain po nila yung kapwa nila, walang utak. Buti nga, hindi 11 hours. Buti nga 11 days. Patuloy natin to. Ng ahensya noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Jonathan Andal. Sa pagdinig sa Kamara para sa hinihinging budget ng Department of Education para sa susunod na taon, sinabi ni DepEd Secretary Sonny Angara na nagulat siya sa kanyang mga nadiskubre pagkaupo sa pwesto. 1.2 milyong piraso daw ng laptops, libro at iba pang gamit, 4 na taon na raw nakatenga sa warehouse ng kanilang logistics provider. Dapat dinidistribute na yan. Bakit nakatenga lang? Wala kang ginagawa talaga, Sara. 4 na taon, nakatenga lang. Bakit ganun? Ikaw ay yung pinakabobong Vice President, Sara Duterte, na nakilala ko. Sa totoo lang. Yan sabi yan ni Sonny Angara. 4 na taon nang nakatenga. Mga laptops, na dapat nakadistribute na yan. Wala na, baka bulok na yung mga ano niyan, mga wires, baka kinagat na ng mga daga. Diba? Walang si DepEd Secretary. Walang ginawa. Wala. Tingnan nyo. Balik natin Ito. Sa kanyang mga nadiskubre pagkaupo sa pwesto, 1.2 milyong piraso daw ng laptops, libro at iba pang gamit, 4 na taon na raw nakatenga sa warehouse ng kanilang logistics provider. Nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga material. Grabe sabi mo, Sara Duterte, mahal na mahal mo yung mga kabataan. Yun yung sabi mo eh. Oo. Diba? Kung mahal mo yung mga kabataan, yung mga para sa kabataan, para sa bansa,
no, sa mga, alam mo yun, mga Pilipino, dapat dinidistribute na yan. Bakit nandyan lang? Baka siguro, ito yung nasa isip ko, ano? Baka siguro kung hindi lang, wait lang, tagay lang tayong kape. Kung hindi lang si Sara bumaba dyan sa DepEd, siguro ang nasa isip ko, ito yung mangyayari. Ang gagawin dyan, pag malapit na yung eleksyon, malapit na yung 2025, tsaka lang i-distribute yung mga laptops na yan. Para magmukhang matulungin si Sara. Yun, kasi gagamitin sa eleksyon. Yun yung nasa isip ko. Yun yung nasa isip ko. Diba? Yun. Wala eh. Nabuking kasi si Sara kaya tumalon na. So, yung plano niya, cancel. Diba? Oo. Ang pangit kasi dito, na hindi naman para sa iyo yung mga laptops na yan, Sara. Trabaho mo na ikalat yan, pero anong ginawa mo? Parang gusto mo pang gamitin sa darating na eleksyon, pero hindi ka nagtagumpay. Diba? Nasilip ka agad eh. Ma'am Demedel, Relin Kalakal, Wonder Woman, shoutout po ah. Wait lang. Tuloy natin. Your Honor. Sinita naman ng mga kongresista ang DepEd sa mabagal umano nitong paggamit ng budget at natirang pondo. Halimbawa, sa 11 billion pesos na pondo para sa computerization program, 2 bilyong piso lang ang nagamit. Lalo't sa computer ratio daw ngayon, 30 guro ang nagkakasya sa kada. Hindi, kasi, minsan kasi, hindi talaga maiwasan dyan sa DepEd. May mga kurakot talaga. Diba? Hindi talaga maiwasan dyan. Eh, yung mga yan, pinaplano nila kung paano mangurakot. Diba? Eh, yung mga ganyan, magtataka ka ba't ang bagal? Hinuhold nila eh. Hinuhold nila yung budget. Tinitipid nila yung... Kaya yung DepEd, walang pag-unlad po. Yung edukasyon, dito sa ating bansa, walang pag-unlad dahil sa mga kurakot na tao. Hindi lang naman po si Sara yung kumbaga nakawala ng pera, 'di ba? Hindi lang po si Sara, marami din po diyan, lalo na diyan sa DepEd. Kasi alam niyo kung bakit? Wala pong pag-unlad yung edukasyon sa ating bansa. Oy, shoutout kay Dennis Trinidad ah. Bigyan natin ng kulay yung pangalan. Yan. Tuloy natin to. Isang computer. Procurement issues po talaga. Could you Sa perhaps... mga nagpi-fail po ang bidding ng mga learning tools and equipment namin. I really noticed that mabagal ho kami sa procurement. Pansin tuloy ni Representative Stella Kimbo. Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. Sabi ng mga opisyal ng DepEd ngayon, hindi nila alam kung saan ginamit ang 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd nung panahon ni Vice President Sara Duterte. Kung alam ba namin yung details nung pinagamitan. Basta ako nagpagasolina na ako kahapon ha. Presuan sa mga nagpagasolina sa... May kakilala kasi ako. May mga negosyo yung kaibigan ko si Fiona. May mga negosyong gasoline station. Doon po ako nagpagas. 125 pesos yung binayad ko eh. Sino nagpagas? K.O. Sinong may dyan? We do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Naging controversial rin ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 nang lumabas na ang halagang 125 million pesos ginastos ng OVP sa loob lamang ng 11 araw. Matapos suriin ng Commission on Audit ang liquidation na Brenda Barton, shoutout ah. sinabit ng tanggapan ng bise, nakitang mahigit 73 million pesos dito hindi pumasa. Sa Notice of Disallowance na may petsang August 8, 2024, tinukoy ng COA ang halos 70 million pesos na ibinayad na pabuya na cash, various goods at medisina. Pero wala... Naintindihan ko yung mga Duterte. Shoutout kay She ah. Naintindihan ko yung mga Duterte. Malapit na kasi yung eleksyon. Kailangan ng budget.
Diba? Share kan sa akin, mega love shoutout po. Kay Sunshine Tigson, shoutout po. Lapit na kasi eleksyon eh. Kayo ba naman? Ano ba? Alam niyo, may kakilala ko, dahil tatakbo siyang presidente ng Purok Uno, ang ginawa niya, nagnakaw siya ng budget. Oo, kasi ang budget na yun, pambili niya ng gin, bibigyan niya na yung mga mantatagay dyan, oh. Boto nyo ako ha, o gin, tig-isa kayong gin dyan, oh. Oh, kaya yun yung nangyari sa kaibigan ko. Diba? Purok Uno. Araw kulang isinumito yung dokumento para maipakitang tagumpay ang isinagawang pagkalap ng impormasyon at surveillance. Kinuha rin sa confidential funds ang pinambili ng 3.5 Yori Polo, shout out. million pesos na halaga ng lamesa, silya, computer at printer. Pero hindi nilinaw ng OVP na gagamitin ang mga ito sa mga... Teka. Computer. Sa bagay, magkaiba yung computer sa laptop. No? Laptop yun eh. Hindi yung lapad na Tupperware ha. As in laptop. Confidential activities. Ayon naman kay Representative Hervilia Luistro, sinubukan umanong pigilan ng Office of the Vice President ang COA na ibigay sa Kamara ang audit report nito. Ayaw nila ipalabas kung ano man ang nilalaman nitong audit report that includes the notice of disallowances. Ayaw ilabas! Rico Blanco, shoutout po ha. Bakit ayaw ilabas? Ilabas mo na at nang magkaalaman tayo. May tinatago nga talaga, no? So kayo, mga Pilipino, maging matalino na po tayo. Huwag na pong papadala sa mga matatamis na salita. Sasabihin nila, mahal na mahal ko ang mga Pilipino. Mahal na mahal ko ang bansa. Pero pag may baha, tatakbo ako. Iwan ko kayo. Sino yung tumutulong ngayon sa mga binaha? Si Lene Robredo. Diba? Kaya wag na kayong magpapauto sa mga Duterte. Takot po yan sa baha. Paano kayo mamahalin? Itinakbuhan nga kayo. Nung binaha yung mga tao, andun siya sa mga kulto. Yung kulto po, ang pinuntahan niya, hindi po yung mga kawawang tao na tinamaan ng baha. Diba? Ayon kay OVP spokesman Attorney Michael Powa, tutugunan nila ang mga puna ng COA. Oy, salamat po sa patamsak dyan ha. Maraming salamat sa mga nag-like ng ating live ngayon. Subject to appeal. In fact, we are given 6 months under COA's own rules to appeal po yung notice of disallowance dun sa commission proper mismo. Magpo-provide tayo ng mga additional documents para po maipakita talaga sa COA na wala naman pong maling paggasta ng pera dito. Hinihingan namin ng reaksyon si VP Sara sa mga issue na lumabas sa pagdinig. Para sa GMA Integrated... Ang reaction niya, no comment. Ito ka, no comment. Lap trip talaga itong Vice President na to. Comedy na yung mukha eh. No? Isa kang malaking kahihiyan, Sara Duterte. Mark Anthony, natural shoutout ha. May salamat sa mga nag-like dyan at nag-share ng ating video ngayon. Maraming salamat po. Evan Narita, shoutout. Naintindihan ko naman yung mga diskarte ng mga yan, yung mga kurap na tao. Na may planong tumakbo sa mga darating na eleksyon. Magnanakaw po ng magnanakaw yan. Para makaipon ng pondo. At yun yung gagamitin nilang budget. Para ano? Diba? Para makatakbo sila. Kasi yung iba dyan, maraming politiko dyan na pagdating ng eleksyon, bibilhin nila yung boto mo. Ang advice ko po sa inyo, pag binigyan man kayo ng pera ng tao na yun, tanggapin nyo. Pera nyo naman yan eh. Pero tingnan nyo rin, ano bang nagawa ng taong ito? Nung siya pa yung Vice President. Example lang ha, ano bang nagawa? Wala po. Ang ano lang, no comment lang po. Okay. Huwag nyo nang iboto kung ganun, diba? Kung ang no comment lang naman yung nagawa niya dyan, huwag nyo nang iboto. Tamo ha,
Imbis nang tulungan niya, suportahan niya yung buong bansa, buong Pilipino, sino lang po ang pinapansin at sinusuportahan ng walang silbing Vice President? Ang mga kulto. Diba? Mga kulto po. Mga miyembro ni Kibuloy na mga NPA. Yan po yung mga NPA, yung mga miyembro ni Kibuloy. Diba? No permanent address. Pumapalag nga sa ating kapulisan eh. Nanggagago nga sa ating kapulisan eh. Gusto mo makipag-away, makipaghambalusan sa ating kapulisan eh. Mga rebelde yung pagmumuka eh. Sa Bisaya pa, mga manablahay na kayog naong. Ha? Baga 50-50 na yung muka. Oh, diba? 50-50 na yung mukha, katulad nito, ito. Yan, oh. Walang silbi.